Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, EGI, E-Ganzon Incorporated, The Malaya Business Insight, The Manila Times, APG, International Aviation Academy Incorporated. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako pong inyong kapatid, Marisa Dalmar. At ito ang Buhay OFW. Ngayong gabi, mga istorya ng inspirasyon at pag-asa ang aming muling ihahatid sa inyo mula sa mga karanasan ng ating mga mahal na OFW. Makakapanayan po natin ang F&B manager ng Diamond Hotel Manila na nakaranas magtrabaho sa ibang bansa ng kung ilang taon. Ihahatid namin sa inyo ang pambihirang tagumpay na narating ni OFW Aniceto Bertis III. Makakakwentuhan natin ang mga miyembro ng OFW Church and Family. At ihahatid namin sa inyo ang mga kaganapan noong nakaraang National Migrants Workers Day. Ang lahat ng yan sa aming pagbabalik. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Environment Solutions Flood Barriers, Flood Protection and Flood Management, EGI, E-Ganzon Incorporated, General Building and Engineering Construction Company, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, Southville International School and Colleges, EGI Resort and Hotel, Mactan, Lapu-Lapu, Cebu City. Magandang gabi po sa buong Pilipinas at welcome po sa Buhay OFW. We're very happy dahil nandito na naman po tayo sa ating Diamond Hotel Philippines, ang ating hope para sa ating mga kapatid na OFW. At makakasama rin po natin ang ating mabait na kapatid mula po rin po sa Diamond Hotel, ang ating F&B manager, Edwin Akuyan. Pero bago po ang lahat, binabati ko po ang mga kapatid natin sa Saudi Arabia, sa United Arab Emirates, Italy, Guam, United Kingdom, USA, Malaysia, Singapore, sa inyo pong lahat, magandang gabi po. Ngayon naman, mga kapatid, ay kikilalanin natin up close and personal ang ating F&B manager ng Diamond Hotel Philippines, Mr. Edwin Akuyan. Kapatid Edwin, magandang gabi. Magandang gabi po. Ayan. Alam niyo ba mga kapatid, itong si kapatid Edwin ay minsan na ring naging artista nung kanyang kabataan, pero ngayong bata pa rin naman po siya. Pag-uusapan po natin yan. Ayan, kapatid Edwin, how is life naman ngayong dumating ka na dito sa Pilipinas nung naging OFW ka? Simula po nung dumating ako last year, siyempre po adjustment dahil nag-decide na po ako na dito na muna ako magtatrabaho sa atin sa Pilipinas. And sa tagal ng panahon na nag-abroad po ako, ang mga bagay na natutunan ko sa trabaho, experience, yung skills, yung exposure po internationally, na pag-isip ko po na daling ko po yung aking kaalaman at i-share ko po para sa lahat ng mga nag-a-aspire na magtrabaho sa hotel. Kapatid Edwin, kwentuhan mo nga kami ng konti. Kailan ka nagsimulang pumunta sa abroad para magtrabaho? Ganito po yun. Way back 1993 po. Nagsimula po ako dito sa mismong hotel na ito. Sa Diamond Hotel ka nagsimula. Opo, Okay. 1993, 94 po. Then, extra waiter po ako noon. Kumbaga, sa salita ng mga taga-hotel, pinakamababa pong posisyon. Okay. So, ang naalala ko po noon, pag nandun kami sa labas, naghihintay po kami sa may hagdanan, sa may employees entrance, kung may trabaho. Kasi minsan merong mga waiter na hindi pwede. Tapos sasabihin, sinong gustong pumasok dyan, sinong gustong mag-duty. Tataas po kami ng kamay, tapos kukunin kami. Kaso po, naalala ko po si Mr. Orly Sanguyo po, yung aming banquet coordinator noon.
Sabi niya, ikaw na naman. Kasi araw-araw po. Lagi, Talaga lagi, nandoon ka parate, opo. active. Ha? Minsan po may mga araw na hindi po kami namibigyan ng trabaho. Pero tiyagaan lang po talaga. So, dahil siguro nakulitan na sa akin na lagi ako nandun. Sabi niya, o sige nga, i-schedule na kita. Irregular araw-araw." na nga kita. Yun po. So, naging on-call regular po ako. Ayun. Awa po ng Diyos, nakita nila yung pagsisikap ko. Nakuha ko po yung Employee of the Month. Employee of the month, Ng- bilang on-call regular. Opo. Wow, okay. Tapos, after ko po makuha yon, dinala na po nila ako sa ibang departamento ng F&B pa rin, sa room service. Tapos, after 1-2 weeks, pinadala na po ako sa fine dining restaurant. Ano ngayon ang bagong experience na natutunan mo dito? Nung time kasi po na nandito ako, sabi ko, gusto ko na ma-improve pa yung sarili ko. So, naisip ko, gusto ko lumabas ng bansa. Kaya po, nung nagkaroon po ako ng oportunidad, 1994, si Mrs. Sarina Naruco po tumulong sa akin. Okay. Tapos, meron pong mag-o-open ng isang golf course resort sa Saipan. Sa Saipan. Yung po, nagpapadala po sila ng tao ron. Awa po ng Diyos, dalawa lang po kaming talagang Pilipino. baguhan. Puro po kami Pilipino, pero Okay. dalawa lang kaming bagong-bago sa hotel na nakuha. So, swerte po ko isa ko doon. Swerte. Pinadala po kami noon, August 1994. 1994, ilang Opo. taong ka na nagtrabaho? Nagtrabaho Saipan? po ako doon hanggang almost year 2000 yon. Tapos bumalik ako dito. Binuksan namin yung bagong-bagong at pinakamalaking golf course sa resort doon. Then, nung nandun po ako, may nag-offer sa akin after ng contract ko ron na mag-open po ng mga restaurant sa mall po. Sa mall sa Saipan pa Opo, rin? La Fiesta Okay. Mall. So, nag-open po ako ng isang steakhouse, tapos yung salt and pepper restaurant. Yun po. Tapos, doon po ako nahasa na gusto at naging po ako, kumbaga OIC po nung restaurant na. Okay. Bali supervisor pero officer in Naging charge na ako. officer in charge pa rin. Opo. After Saipan, nagbarko ka pa? Bali hanggang 99 po ako, almost 2000 na yun, magpapasko na. Oo. Bumalik ako dito, tapos sandali lang po, lumabas uli ako ng konti sa pelikula. Okay. Wow! Oo nga, no? Okay. Kasi siyempre po, wala akong trabaho pa. Nagkataon, tinawagan ako, may shooting, may audition, ganon, mga international movies po. Oo, naku, nag-international movies tayo. Okay. Tapos, may nagsabi sa akin kung gusto ko mag-try sa barko. Yun po, nagbarko rin ako. Nang ilang taon ka nagbarko? Nagsimula po ako sa barko 2000, tapos umalis po ako hanggang 2006 po yun. Oh, matagal din, ha? Opo. Okay, so unforgettable experience nung nasa Saipan ka, tapos another unforgettable experience nung nagbabarko ka. Sa Saipan po, nung dumating kami ng 1994, may dalawa pong bagyong magkasunod. So, syempre po, golf course kami. Bago pa lang kami. So, yung mga tanim na puno, inilalagay nila mga matataas na, malalaki na. So, nung bumagyo, bagsak po lahat yon. So, sabi po nung hapon na boss namin, sige, lahat ng gusto mag-overtime sa inyo, open tayo sa overtime. So, maski po pagod kami pagkatapos ng trabaho, diretso po kami sa engineering department. Papalit kami ng uniforme galing doon sa resort. Tapos, may dala kaming power saw. Tapos, gagawin namin, may dala kaming sasakyan. Punta kami doon sa mga punong nabuwal. Ang dami po noon. Daan-daan po yun. Tapos, pipira-pirasuhin namin yon habang ang lakas po ng ulan pa. Oh my gosh. Tapos, siyempre, pag nilagay namin yun, mabigat, kailangan yung kaya mo lang. Solo po kami, isa-isa lang kami sa laki ng golf course 36 holes po yun. Tapos, habang ginagawa ko yun, naiisip ko, sabi ko, Buti pa nasa ano Pilipinas bang ako. ginagawa ko dito? Sabi ko, pero inisip ko kasi nag-impake ako. Pumirma ako ng kontrata, sumakay ako ng aeroplano. So, anong purpose ko? Ba't ako nandito? Kumita ng pera para sa pamilya ko, sa pangarap ko. So, yun lang pag inisip ko. Pag inisip ko, nawawala yung Fighter pagod ka ko na bigla. 2 linggo po yun. Wow, my Hanggang inabot pa ng sunod na bagyo, 2 linggo ulit po. Ngayon, unforgettable experience nung naging seaman ka, Edwin. 2 ang pinaka-unforgettable experience ko po una po is nung napunta kami sa Africa sa may Namibia, Namibia. nagkaroon po kami ng banquet event sa gitna ng disyerto. Wow.
Napakahirap yata nun. Dinala po namin lahat yung mga Oh equipment. Tapos bumiyahe po kami ng 3 oras papuntang disyerto. Sa gitna po ng disyerto, doon kami nagtayo ng malaking tent. Tapos nagkaroon po kami ng banquet dinner event. Doon din nagluto lahat. Lahat po. Oh my God. For how many Serbisyo, ang people? guest. Umabot po kami ng almost 400 persons lang po yun, mga VIPs. Oh my God. Yun po yung mga pasahero rin ng barko. Talaga. Opo, kasama po yun, parang big event yun, kasama sa package nila. And then kasi po yung barkong pinagtrabuhan ko sa Silver Sea Cruises, ano po yun bagong-bago. Pangalan niya Silver Whisper. And opening team po ako. Nagsimula kami sa Italy, sa Genoa, Italy. So, nakuha po ako doon. Tapos hindi ko po akalain na number 1 siya sa buong mundo. Ano pa yung isang unforgettable experience mo? Dalawa yun eh. Opo, yun naman po, nagkaroon kami ng pagkakataon na mapili ng G8 Summit of Presidents po. 300 years anniversary ng St. Petersburg, city of St. Petersburg sa Russia. And then yung presidente po ng Russia, si President Putin, Vladimir Putin po, ay taga roon po. Doon po siya. So in-invite niya na doon ganapin ang G8 Summit. So napili po yung barko namin na gawing charter at doon po sila kakain. So lahat po ng pasahero pinababa sa Norway, Oslo, Norway. Sinundo na po kami ng mga military ships, malalaki po. Parang At least mga, all taken care of kayo opo, doon. parang ha? mga destroyer. Oo. Although, Parang mga destroyer, di ba kayo malalaki po natakot? Siyempre po, natatakot pero natutuwa rin kasi VIPs kami. secured Oo, kami. oo. Tapos 3 months before, na-check na yung profile namin. Baka Alam mamaya. nila opo, kung ano yung mga background namin lahat. Na mga involved, pinili lang po kami. Tapos, hindi po kami lahat na empleyado. Then, pagkatapos po, hindi namin alam, meron palang submarine na nasa ilalim na nag-escort po sa amin. Tapos, pagdating namin doon sa embankment na, tumataas po yung mga drawbridges. Tapos dumadaan kami sa gitna ng ilog po, sa loob ng yung Neva River, sa loob po ng St. Petersburg. Tapos, sa pagdating namin doon, for 17 days nila kaming inarkila, chinarter. Hindi po namin alam kung anong araw o anong meal time sila kakain, kung breakfast, lunch, or dinner. So, 24 hours po kami na talagang naka-ready. Pwede kami lumabas, pero once na, kunwari sinabing, parating na sila, kailangan, balik kami sa barko. Hindi kami pwedeng lumayo. Nagkaroon din po ako ng pagkakataon magtrabaho sa Seychelles po. Ano itong Seychelles na ito? Island country po siya. Sa lugar ng Indian Ocean, katabi niya po yung Maldives, Mauritius, Madagascar. Maldives, Yun po. alam ko. Yun po. Napakaganda po noon. Napakaganda. At yung kumpanya po napasukan ko, meron po silang 8 resort. 2 sa isang bansa na yon. So total 8 kasi 4 na bansa. And then yung sa 8 na yun na resort, yung pinasukan ko po sa kumpanya na yon, yun yung pinakamalaki sa buong Indian Ocean na resort. Ang swerte mo naman, yung mga napapasukan mo kung hindi number 1 pinakamalaki. Opo. Diba? You're so lucky. Okay. Sige po, talagang minsan po iniisip ko nga, sabi ko, kung nakikita lang ng mga kaibigan ko at mga kamag-anak ko, if they can only see through my eyes what I've seen, Oo, ang gaganda. siguro mag-enjoy sila, matutuwa sila. Kaso, Hindi nga po, pwede at saka bawal nga yung mga picture-picture. Ikaw ba ay irerekomenda mo sa mga kababayan nating mag-OFW? Sa akin, mas gusto ko na mag-stay ang mga Filipino dito sa atin sa Pilipinas, lalo na po yung mga galing natin. Pero kanya-kanya pong desisyon yan. Kasi po, una is sa pangangailangan, para sa pamilya. Pangalawa is sa pangangailangan ng karunungan. Okay. Kasi po, maski po ang ating bansa ay hindi naman ganun tayo kahirap talaga kumpara sa ibang bansa. Pero hindi rin naman tayo kumpara sa mga first world countries. So meron at meron pa rin tayong matututunan. So sa akin, siguro mas inclined ako na mag-abroad sila, pero with a purpose. Yeah, with a purpose at bumalik ulit sa Pilipinas. Opo. Of, Same thing ng ginagawa ng ibang bansa. Example, in China, ginagawa nila, nag-abroad sila, bumabalik sila in Japan. Ganon din po. Maski po yung mga ibang countries sa Asia, same ang formula, no?
pupunta sila sa ibang bansa, mag-iipon, mag-aaral sila doon, no? Babalik, matututo sa kumpanya, dadalhin nila yung knowledge nila rito, technical skills, and then isi-share nila dito, and then magagamit natin, and then magpo-prosper tayo at kaya natin sumabay. Definitely, I can assure you that what they can do, we can do. Ay, Yun nako. po. Maraming salamat, kapatid Edwin, sa pag-share mo sa atin sa Buhay OFW. Mga kapatid, katatapos lamang ng pakikipagkwentuhan natin sa ating F&B Manager Edwin Acuyan ng Diamond Hotel Philippines. Magbabalik po ang Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng West Insula Condominium, Fucoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center, a Fucoidan capsule, look young, live longer, a gift of health from the sea. The Malaya Business Insight, EGI Pamulidawen Hotel, Lawag City. Taong 2013, Miss Citizen of the World goes to Remedios Perona. Mr. Citizen of the World, Mr. Leonor M. Gile. taong 2014, Miss Citizen of the World is Marites Galam! Mr. Citizen of the World is Mr. Manarpin! Wow, Professor! Taong 2015, ang ating Mr. Citizen of the World is finalist number... Abangan! Inabutan namin sa ABA Sourcing Solution Incorporated si Mr. Bandar Rais ng Anmat Holding Company of Saudi Arabia. Your young generations, the Filipino generations, you should be proud. I'm proud of them. These people are the top-notch in their colleges. They are really, really dedicated, hardworking, and they deliver. Ang ABA Sourcing Solution Inc. ay tinatag ni Aniceto John Bertis III para sa mga nagretirong mga OFWs mula sa Saudi Arabia. Pagka rinitrench mo yung mga tao na yun, most of them is nasa 50s, 45 and above, mahirap na silang ma-re-employ ulit sa Saudi Arabia just because of their age, di ba? So, we had a negotiations with them na hindi nga yung ganong kalaki as equally what you're getting in Saudi Arabia, but we guarantee that it will be something like 250% better of what the same category of engineers getting from the Philippines. Kasi, ang nagpapasahod sa kanila, yung kumpanya rin nila. They just continue yung ginagawa nila dito. Si Aniceto din ang nagtatag ng Global Asia Alliance Consultants Inc. na tumutulong sa ating mga kababayan para makahanap ng magandang trabaho sa ibang bansa. Mainly po, ng bulk ng order namin is Middle East po. Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, and we also sending nurses to United Kingdom also. Tapos some hotel staffs as far as Maldives and Singapore, Malaysia po. Middle East po from engineering, constructions, hotel staff. We also cater most of the major 5-star hotel in UAE. Ang Global Asia po is into constructions, technical, industrial, and healthcare po, like nurses and other healthcare services po. Recruitment agency ang naisipang hanap buhay ni John dahil sa kanyang karanasan bilang OFW. OFW po kasi ako for almost 11 years. I started in 1991, right after the Gulf War po. Kagagraduate ko lang po ng college noon. Nagsubok po ako sa abroad. 4 silang magkakapatid. Pangalawa si John. Dati ding OFW ang kanyang ama. Saudi Arabia rin po. He was a supervisor sa isa sa pinakamalaking
automotive company sa Saudi Arabia po. Doon po kami nagkasama ng matagal. Kinakailangang may ibang bansa ni John dahil na-stroke ang kanilang ina. Bilang nag-iisang anak na lalaki, inubligan niya ang sarili na tumulong sa mga gastusin ng kanilang pamilya. Nakikita ko po talaga yung yung kahirapan ng kailangan po talaga ng finances kasi bedridden po si mami noon eh. So when I was in college, na tinutulungan ko rin po yung nanay ko sa pag-aalaga. And then naisipan ko na mas makakatulong ako kung may extra akong income. Kasi may pinag-aaral pa po na 3 kapatid ko. Sa katunayan, tutol ang amang OFW na mag-abroad si John. Umalis ng Pilipinas at nakarating ng Saudi si John nang lingid sa kaalaman ng ama. Nagulat lang po siya kasi nung dinala na ako sa accommodations, umiyak po siya. Kinausap ko siya na gusto ko lang talagang makatulong sa kanya. Computer encoder sa sales department ng parehong kumpanya ng ama ang unang trabaho ni John. Matapos ang 6 na buwan, nalipat siya sa marketing. Naka2 taon siya dito. Matapos ang kanyang kontrata, lumipat siya ng ibang kumpanya. Double the salary na po nung unang trabaho. Na-assign po ako sa procurement and logistics. Then later on, after a year, naghanap po sila ng someone who has a knowledge in HR. So internally, nag-apply po ako doon. So sa simula HR assistant, then later on naging HR supervisor. Dito na tuluyang nahasa ang galing ni John sa larangan ng pakikipag-usap sa mga aplikante mula sa iba't ibang lahi. Pinadala nila ako dati during that time sa Thailand, sa Pilipinas po. Most of the Asian countries, pinapadala ko po doon ng company. Then dumarating, ako po yung advance party. I'm the one who's doing all the pre-screening. And then darating po yung team ng final interview. Matapos ang 4 na taon, sinubukan ni John na magtayo ng negosyo dito sa atin. Very unusual nga kasi nagtayo ako ng parlor noon. Parlor, tapos pinursige ko po rin yung meat shop ng nanay ko po. Pero hindi nagtagal ay muli siyang bumalik sa abroad. Wala pa po akong 6 months. I received another offer, which is my final company. Doon na po ako nagtagal talaga. I was the first Filipino na naging office manager nung company na yun. So I was reporting directly dun sa presidente ng kumpanya po. And it is something like, during that time, mga 12,000 employees na eh. And as of today, I remember mga 50,000 employees na po yung company. Dito na nagsimula ang kanyang karanasan sa recruitment. Ako na po nag-i-interview, tapos sabi kong gano'n, mukhang maganda namang negosyo to. Sadyang napakabilis ng panahon. 15 years na ang recruitment agency ni John at kilala ito bilang isa sa mga matatag at marangal na recruitment agency sa ating bansa. We try to make it better because during those times, kami po yung we try to, as much as possible, to offer the workers yung non-placement fee. So we let the employer pay for the processing, ganun. Kung ang requirement po ng POEA, 1 month salary, we try to negotiate half of that sa workers and half of that sa employers. Pero when we were able to get a contract with NHS Trust hospitals in the UK, zero fee talaga po yun. Kasalukuyang presidente si John ng Philippine Recruitment Agency accredited to Saudi Arabia. Sa ngayon po, ang pinagtutuunan ko po ng pansin is yung how we can able to promote good governance and ethical recruitment practices sa industry. Mayroon tayong tinatawag na bagong bayani, yung modern heroes, which is yun yung mga OFW. Pero ang nakakaligtaan po kasi ng karamihan na behind the modern heroes, nandun po yung mga recruitment agencies who have really exerted a lot of effort, invested a lot of money so that we can able to market in other countries and create more jobs. Agresibo si John sa pagtulong ng pagpapalaganap ng kaalaman patungkol sa illegal recruitment at anti-human trafficking. Pumupunta po kami sa mga local governments, sa PESO offices, as far as sa mga tulad ng MNLF centers, we try to educate them. We police our own rank, you know. Right now, nakikipagtulungan din po kami sa mga tulad ng POEA, yung anti-illegal recruitment branch nila.
Sumusuporta din po si John sa pagtutol sa mga gawaing nagpapahirap sa ating mga OFWs, gaya ng No to 550 at ang issue ng GAMCA. Pero isa sa pinakaimportanteng advokasya ni John ay ang pagbibigay ng pagkakataon sa mga kapatid nating taga-bundok na nagnanais magbagong buhay. Yung programa po namin na to is, kasi karamihan po ng mga employers ngayon, di ba? Ang tinatanong kagad, applicant must have 2 years experience in a restaurant or in a hotel, di ba? So, since na may mga major hotel clients tsaka hospitality clients kami, we signed an agreement with them and we told them na we have a training school, a very good training school in Mindanao that we're trying to help those children of ex-rebels. We gave them a scholarship. We trained them to become a barista, F&B, waiters, receptionist po. So, and then kinausap po namin yung mga client namin na you employ 60% with experience, 40%, parang eksperimento po to, 40% fresh graduate from those training schools. And they found out na mas productive yung mga galing doon sa training school. Kasi di ba, galing sila sa wala galing sila sa probinsya. Tuloy-tuloy din ang pagtuturo nila sa kanilang mga napapaalis na maging masinop sa pinaghirapang kita at magplano para sa kanilang muling pagbabalik ng bansa. Binibigyan namin sila ng 2 ATMs, bank account. One iniiwan sa pamilya, yung isa tinatabi sa kanila. Okay. So, para pag sahod nila, sinasabi namin, kung halimbawa ang sahod mo is $400, magkano ba ang kailangan ng pamilya mo isang buwan para matugunan ang pangangailangan nila? Let's say $200. O sige, padala mo yung 200, let them live how they live before, bago ka nag-abroad. The more that you cling into luxury and you change your lifestyle, hindi ka makakaipon. We have to prepare ourselves na dapat may goal tayo. Na ako mag-abroad ngayon, I can able to save this much in this number of years, di ba? Lalo na kung bata pa yung mga anak ko, it's time for me to go abroad. Save money, let's say maximum of 6 years or maximum of 5 years contract, di ba? Able to save that money and go back home and be with my family. At higit sa lahat, isinusulong ni John ang mapataas ang kalidad ng mga kababayan nating ipinadadala sa ibang bansa. OFW po ako eh. Mas nakakalungkot makita mo yung kapwa mo na ginaganon just because wala silang alam, wala silang pinag-aralan, di ba? Kaya nga, dapat higpitan talaga eh, na hindi naman ako nang-discriminate. Pero kahit naman high school graduate, di ba? But if you let them sit for a full hours of national certifications like HSW or HSW training or complete NC2 for domestic helper, they will be equipped. Huwag nating shortcutin. Kasi ang nangyayari po, kukuha tayo ng domestic help workers sa Mindanao. Hindi pa naman sila nakakita ng malaking bahay, ng microwave, ng washing machine, di ba? Tapos, ang bibigay lang sila, assessment lang para lang magkaroon ng TESDA. It is not the quantity ngayon eh, porket ang laki ng demand eh. Di ba? Nakakalungkot lang na maririnig mo sa aming mga kasamaan minsan, sa dami niyan, hindi na namin mamomonitor, di ba? They reduce the deployment and educate them and send quality workers. Instead of you having problems at the end of the day na minamaltrato, binubusan ng kung ano-ano, di ba? So, problema mo rin yun, di ba? Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Environment Solutions, Flood Barriers, Flood Protection, Flood Management, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, The Manila Times, Drive It, EIFS Systems, as green as it gets. EGI Albergo Di Feroca Hotel, Baguio City, where every day is a holiday. APG, International Aviation Academy Incorporated.
taong 2013. For most inspiring story, we have Mr. Orlando Lampa. Exemplary Award goes to Miss Tita Morales. Most successful story goes to Miss Tita Morales. Most inspiring survival story. Rina Reno Saluta, taong 2014. Most number of votes goes to Marites Galam. Special award, Survival Story Award, is given to Finalist number 5, Miss Dolores Espiras. This year's Global Award Most Successful Story is given to Shirley Aton. Journey Aton! The Global Award Most Inspiring Story goes to Miss Dolores Esperas. Taong 2015, ang ating Mr. Citizen of the World is finalist number... Abangan! December 28, 2012 nang naitatag ang OFW and Family Church sa Marikina City. Malimit po naming ginagawa, mga activities po ay bukod sa worship service ng Sunday, ng umaga. Mayroon po kami mga training na iniheld dito sa lugar na ito at mga livelihood program. Ang mga training po na sinasabi ko po ay ito ay mga paralegal training, mga services para sa pag-i-enhance ng mga kababayan. Isa ring OFW si Assistant Pastor Gerson. Sa bansa po ng Malaysia, bilang worker ay ipapadala rin po akong ministry sa lugar na yon. Anak ng isang OFW, si Christine Venus. 15 years ng electrician sa Saudi Arabia ang kanyang amang si Jose Marie de la Torre. 6 silang magkakapatid. 1 taon na siyang miyembro ng OFW Family and Church. Malaki po yung naituro niya sa akin. Lalo pa po sa Christian life. Bilang miyembro, aktibo si Venus sa paghikayat sa mga kabataang anak ng mga OFW na sumapi sa kanila. Hello pa. Jose Marie de la Torre po yung pangalan niya. Kumusta ka na? Ingat ka palagi. Lagi ka lang magtatawag sa amin. May Facebook naman. Mahal na mahal ka namin. Matapos niyang bigyan ng mensahe ang ama, hindi napigilan ni Venus ang mapaluha. Ayon sa inang si Emelita, Siguro namimiss niya lang yung tatay niya. Kasi papa's girl yan. Actually, siya yung unang anak na babae kasi nisosolo lang yung tatay niya. 2007 nang huling nakapagbakasyon ang asawa. Nagkasakit kasi ito sa Saudi at medyo nagkaproblema sa mga dokumento. Pero okay siya ngayon doon. Wala namang problema. Monthly naman po talagang nagpapadala siya. Miyembro din si Emelita ng OFW Family and Church. Kasi po, ito yung parang church, Christian church na tinatalakay ang buhay ng mga pamilya ng OFW. Tsaka yung naiko-cover niya talaga yung kung ano yung mga pangangailangan ng mga naiiwanan dito. Kumbaga, yung pagkamis, yung natatalakay talaga dito kung ano yung problema na ang tanging nakakaintindihan yung pamilya ng OFW. Kampante din siya sa pagkakabilang ng anak na si Venus sa samahan. Kasi nga, pag sa kabataan, di ba, syempre, nawawala yung presence ng tatay. So, pag dito ka sa OFW Family Circle, kumbaga, sila nagkakaintindihan. Sila nagkakalabasan na, eto yung mga nararamdaman namin. So, sila nagkakatulungan. Para matulungan ang asawa, nagtrabaho si Emelita bilang massage therapist. Siyempre, may konting silent din tayo. Konting, pinagkakakitaan. Ganyan. Kaya hindi naman po talaga kailangan iasa lahat dun sa nagpapadala. Dahil siyempre, hindi mo naman alam kung ano nangyayari sa kanya doon, kung nagkakasakit na ba siya o nagkakaproblema siya. So, kailangan mo rin kumilos. Hi, Jovit. Okay lang kami dito. Ikaw, mag-ingat ka dyan. Kasi siyempre, hindi ka na bumabata, meron kang mataas minsan ng blood sugar niya. So, ingat ka lang dyan. Okay lang kami. Mahigit 12 taon ng OFW ang ama ni Kenneth. Nasa construction company ito sa Dubai. Bunso si Kenneth sa 2 magkakapatid. Kailangan po maging responsible, kailangan po maging masipag sa paggawa. Ang lola nila ang naghikayat sa kanila para sumali sa OFW Family and Church Youth Ministry. Dito po sa OFW po namin,
may pakikipag-communicate po dito. Dito po nasasabi po yung mga problema, tapos natutulungan po kami. Tapos na-discover po yung mga talent po namin. Kung nanonood ka man ngayon, ang sabi ko po dito sa OFC po, talaga pong naaruga po kami, natuturuan po kami ng mabuting asal, tapos po yung lalo pong magpapalapit kay God, yung communicate po namin kay God, lalo po pong lumalapit, yun po. Kaya gusto rin po namin po na magsimba ka rin po dito. Electrical engineer sa Jeddah ang papa ni James. 8 years na itong OFW. Sa kanyang murang edad, alam na ni James ang kahulugan ng salitang OFW. Mga Pilipino po nagtatrabaho sa ibang bansa. Nais ni James na maging accountant sa kanyang paglaki. Malaki lang po sweldo. Pero hindi niya type mag-OFW. Baka po dito lang po sa Pilipinas. Minsan po kasi delikado po sa abroad eh. 4 silang magkakapatid. Kahit malayo ang ama, lagi naman nila itong kausap. Kamusta na daw po kami? Pagbutihin ko daw po yung aking pag-aaral. Happy Father's Day, Pa. Reynante Nunez Metrio. Mag-ingat ka dyan, Pa. Happy Father's Day. I love you, Pa. Ate naman ni Timothy ang OFW. Fitness instructor ito sa Dubai. Miyembro si Timothy ng Youth and Music Ministry ng OFW Family and Church. Kung matatawag ko parang unique, kasi saan ka makakakitang parang sa isang parang isang mga nagsama-samang magkakauri, ganun. Nagkakaintindihan sa lahat. Kasi parang ganun po, unique kasi para specified sa OFW yung ministry po. Ate, kung ano mang ginagawa mo dyan, sana okay ka lang. Sana wag ka na magtagal dyan. Yung 2-year contract, okay na yun. Basta makapag-aral ka, makapag-ipon ka, di ko na hinihiling na tumagal ka pa dyan. Kasi anong silbi naman ng marami kang pera pero kulang-kulang naman. Okay nang di ka muna magtagal dyan kasi namimiss ka na rin namin. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation. Drive it. EIFS Systems, as green as it gets. A Fucoidan capsule. Look young, live longer. A gift of health from the sea. Southville International School and Colleges. Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad. Sa iyong pagsisikap, ang araw ay sisikat. Buhay OFW, bayani ka ng totoo. Dapat mong purihin ng bawat katulad ko. Ang June 7 ang tinalagang Filipino Migrant Workers Day at ngayong 2015 ang anibersaryo ng ika-20 taong pagdiriwang ng Migrant Workers Day. Isusugal ang buhay ko, kailangan nang ang mga minimithi ay makamtan. Buhay OFW. Isang simpleng salo-salo ang ginanap para ipagdiwang ang Filipino Migrant Workers Day. Bilang pagkilala sa natatanging serbisyong ibinibigay nila sa kanilang kapwa OFW, binigyang parangal ang mga OFW Family Circle na nananatiling matatag sa paglipas ng panahon. Sa iyong pagsisikap, ang araw ay sisikat. Buhay OFW, bayani ka ng totoo. Dapat
susunod na Buhay OFW. Ano ang mga masasayang alaala ng magkakapatid na Tess, Lani at Ejin sa amang OFW? Paano ibinabalik ni JC ang mga sakripisyo ng kanyang ama na nagpapakahirap sa ibang bansa para mabigyan siya ng magandang bukas? Ano ang mga pinagdadaanan ni OFW Roel para masigurado ang magandang buhay ng kanyang pamilya? Ang mga kasagutan sa susunod na Buhay OFW. Ang Buhay OFW po ay handang magbigay impormasyon, tulong at serbisyo anumang oras, anumang araw. Ako po ang inyong kapatid na handang maglingkod, Marisa Del Mar. Kakampi, kaibigan at kapatid ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Ito ang Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay inihatid sa inyo ng San Miguel Corporation. Drive it, wall cladding system as green as it gets. South Insula Condominium, Beauty and Intelligence. Southville International School and Colleges. The Malaya Business Insight. APG, International Aviation Academy Incorporated. OFW, bayani ka na totoo. Dapat kang purihin ng bawat katulad ko. Handa kang magpaalipin sa ibang bayan. Ito ay alang-alang sa minamahal. Isusugal ang buhay ko, kailangan nang ang mga minimithi ay makamtan. Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad. Sa iyong pagsisikap ang araw ay sisikat. Buhay OFW, bayani ka na totoo. Dapat kang purihin ng bawat katulad ko, Pilipino. Ate, kuya, inay, itay, kapatid at kaibigan,